Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Pero doon lang matatakot ako. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. Sabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? Diba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Pero doon lang matatakot ako. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Sa naging pagdinig, diretso na tayo dito sa PDEA leaks kasi ikaw yung talagang nanguna sa pagbubulgar nito. Kanina, nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan din ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito and ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una, gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung mag-isang senador ang nagtumayo doon sa investigation. At pinasasalamat natin yon lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But dun sa pag-amin niya sa interview, which is napanood ko, na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong pre-op at authority to operate documents na ito, dun palang panalo na ang bayan. Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo anong dapat ang kasunod. So, sana ipatawag yung subject, which is si Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. At si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag na si Marcos Jr. Kung tutusin si Maricel Soriano, medyo hindi ganun ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. Pero ang kanina, napanayam namin yung ex-PDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinay-deny ng PDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kung bagang may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon, kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga you're a public figure, the fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na
yes, nag-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano ba to, ano nakalagay sa, ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan mo kasi that was 10 years ago. So, nandoon yon. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan sa syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila so mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya, which is obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan, wow. Wala namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa na. I know. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have, sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso at they have jurisdiction sa akin at dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You have to follow the Constitution ng Pilipinas, Constitution ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin. At kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan kaugnay nga dito sa PIDEA leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para mag-execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala dun sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales
wala doon na supposedly, di ba, i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig ng taong bayan na yung mga testigong pinresent ni Lazo, walang personal knowledge doon dito sa itong dokumentong ito na si Morales ang nagtipa o nagpasumpa doon sa confidential informant. So paano mo gagawing testigo ang isang taong hindi niya naman nakita o na witness, 'di ba? Kaya nga tinatawag kang witness hindi testigo ang tawag sa iyo, 'di ba? Ang tawag sa iyo pinwersa lang nila Lazo or by, well, sorry. Okay, go ahead, yeah.